rin ako pinabayaan ni Kalingap Jomar. Yan, thank you sa understanding parate sa pagmamahal na binibigay mo. Then, sana, tatagan mo lang parate. Then, bahala na si Lord kung ano man yung will niya para sa ating dalawa. Yun. Okay guys, sana muli mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong reaction tungkol nga po dito sa isang pangyayari. Dito po sa naging 20th birthday po ni Baby Carla. Okay? So i-focus lang po natin, i-highlight lang po natin mga kalingap itong bahagi na kung saan po ay nagpapasalamat po itong si Baby Carla sa kanya pong mga magulang at pag-alala po niya yung mga kahirapan na kanila pong nararanasan nung sila po ay nandun pa po nung sila pa ay hindi pa po sila nadidiscover po ng kalingap at saka yung punto na yung pagpapasalamat niya kay Kalingap Jomar at sinabi po niya doon ay nako po sinabi po niya doon na bahala na po ang Diyos na bahala na daw po o ipinapasa Diyos na po ang pangyayari kung ano man ang magiging plano po ng Diyos po sa kanilang dalawa. Okay, so yan po ay nakakaiyak sapagkat marami po sa mga nandoon po sa audience o nandoon po ay napaiyak po, natangay ni Baby Carla po sa kanya pong pasasalamat doon sa kanya pong pahayag. At siyempre lahat maaring marami rin po sa inyo ang naantig po ang mga puso kaya po ay nakiiyak din po kayo kay Baby Carla. So yan po yung ating pag-uusapan mga kalingap. Kaya panoorin po natin ang isang maikling video clip na ating pong kinuha mula po doon sa 20th birthday po ni Baby Carla doon po sa vlog po ni Kalingap Rob. Panoorin po natin mga kalingap. Thank you po. Siyempre po sa family ko, sa aking pinakamamahal na mama and papa. Thank you po sa support parati. Kasi di po nila ako pinabayaan sa halos 20 years. Then, napalaki po nila ako na ganito. Thank yun. Tsaka kay mama po kasi siguro ganito na lang din. Ganito yung pag-uugali ko kasi lang dahil din sa kanila. So pagpapalaki nila sa akin ng maayos. Then, naalala ko dati nung every time na galing si Papa sa laot po. Tapos, nag-aaway sila kasi walang nahuli si Papa. Tapos, sabi po ni Mama, wala na naman kaming mababaon ng mga kapatid ko. Tumatakbo po ako dun sa dagat tapos nakatingala po ako sa langit. Nagpipray ako na Lord, sana Lord wait lang, sorry po. Ito yung sa naman. Dito lang kami. Pero na namin. Yes. Kaya sobrang thankful ko po kay Lord. Kasi di ko akalain na yung mga mararanasan namin ngayon. Yan po. Maraming salamat po sa inyo. Siyempre, kay Kalingap Jomar kasi alam ko pong Kalingap Jomar talaga. yung samahan namin is kahit na po, madami
Kalingap Jomar. Yan, thank you sa understanding parate, sa pagmamahal na binibigay mo. Then, sana, tatagan mo lang parate. Then, bahala na si Lord kung ano man yung will niya para sa ating dalawa. Yun. Thank you very much po. Siyempre, walang sawang pasasalamat po sa inyong lahat, sa mga titas na naandito, sa mga sponsor. Thank you very much po. Okay, so yun po mga kalingap, ang nakantig po ng puso ko dito mga kalingap ay yung pagkukwento po niya na noong panahon daw, pagkagaling ng laot ang kanya pong ama at dumating na walang hindi sapat, kumbaga ay kakaunti man o wala man sigurong dala, ay ito yung dahilan kung bakit ang kanya pong mga magulang ay sabi, ang salita po niya diyan ay nag-aaway. Siguro, hindi naman po siguro nag-aaway, kundi nagsasagutan at kung paano ang kanila pong gagawin. Kasi sinasabi niya paano ang kanila pong mga anak, hindi na naman po sila makakapagbaon, wala na naman pong babaonin ng kanila pong anak. So yun po siguro yung diskusyon ng mag-asawa. Pero yung mag-away na talagang away ng dahil po sa isang pangyayari, hindi naman po siguro, hindi po ba mga kalingap? So ito po yung punto mga kalingap na bumabalik din po sa aking alaala ang karanasan. Mga karanasan po natin, sino ba ang na-relate po dito sa puntong ito mga kalingap. So dito po natin makikita na itong napakapalad po nila. Napakapalad po nila dahil itong pamilyang ito ay nasumpungan po ng ating mga nagmamahal na sponsor. Kasi kung ibabalik mo doon sa pinanggalingan po nila, talagang nakakaiyak po mga kalingap. Iyan po yung kung bakit po siguro naiiyak po dyan si Baby Carla ay yung pag-alala kung saan po sila noon at sa ngayon. So ito naman po siguro ay understandable na ito po ay tears of joy. Tears of joy po siguro kasi kung aalahalahanin po niya, yung pinanggalingan po niya ay talaga naman pong nakakaiyak. Hindi po ba mga kalingap? At dito sa kanyang pag-iyak mga kalingap, napansin ko po dyan si Papa Joms. Papa Joms, very supportive po, lalo po nung hindi na mapigilan po ni Baby Carla ang kanyang damdamin ay talaga naman po yumakap kay Papa Joms, kakakilig, di po ba? Nakakakilig. Okay, nandun naman po talaga itong si Papa Joms na talagang very supportive doon sa kanya pong kapartner, love team partner. Okay. So dito po ay pinapasalamatin daw din niya itong si Papa Jones dahil sa kung ano man po yung kanila pong pinagdadaanan. Napakaraming pinagdadaanan. Ano ba yung mga pinagdadaanan? Itong latigo ng mga buzzers na hindi tumitigil sa pagpuna po lalo na po kay Papa Jones. So nagpapasalamat po siya maski anong nangyayari po sa dalawa ay sila po ay nariyan pa rin, matatag pa rin. Jomcar matatag nga, kaya nga tinawag po silang matatag. Kaya nga po ay ipinapasa Diyos na po ni Baby Carla kung ano man po ang magiging plano ng Diyos sa kanila pong dalawa. So dito mga kalingap, buzzers. Itong mga buzzers na ito siguro dito sa puntong ito ay naiinggit na naman. Naiinggit na naman. So dito natin masasabi na talaga naman pong kung ano man ang mangyari ay dito nase-sense natin. Nase-sense natin na talagang sila na talaga mga kalingap, hindi po ba? At kung ano man ang kanila pong inaasahan sa kanilang dalawa, kung ano man po yung relasyon na mangyayari, ay pinapasa Diyos na po. Kasi ang Diyos naman po talaga ang may alam po sa lahat kung ano po yung plano ng ating Panginoon. Di masunod na lamang po itong dalawang ito. Ito na naman po. Kaya buzzers hindi ba kayo kinikilig sa puntong yan mga kalinga, mga buzzers kayo?
o sadyang talagang inggit na naman po kayo dahil po dito. So, dito para sa akin mga kalingap, ang matututunan po natin dito po sa dito po sa istorya o dito po sa kwento ni Baby Carla. So, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Sa lahat po na naging karanasan po ni Baby Carla ay hindi po sila nawalan ng pag-asa at naabot po nila yung klase ng pamumuhay na mayroon na po sila ngayon. So ganun din po dapat tayo mga kalingap. Kung doon nagmula po sila na sabi po nila ay maski magdamag o maghapon maglaot yung kanyang ama, pag uwi ay wala. So nagtiyaga po sila. Kaya tayo din po dapat ay magtsatsaga din po tayo. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Pasasaan din po yan. Baka tayo din po ay suswertihin. At tayo din po ay maaalpasan din po natin ang hirap ng buhay. Yun po yung napakagandang aral po mula po sa kwento po ni Baby Carla. So hanggang dito na lamang po tayo mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob. At syempre, sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganun tayo pa rin po ay magkita-kita magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.